Sa puntong ito ng ating balitaan, nasa linya ho ng ating komunikasyon, walang iba si Representative Renico ng Kabataan Party List. Tatalakayin natin ngayong umaga itong naging kamakailang banat ni Senador Robin Hood Padilla laban ho sa mga kabataan at sinabi hong iyakin daw at weak itong mga kabataan at doon naman ho sa umano'y video screen recording o screenshot ng umano'y naging pag-uusap ni Pangulong Marcos at ni dating Yusek Bersamin. Nasa linya na ho ng ating komunikasyon si Representative Renico, si Bombo Victor ho ito, together with Bombo Jai. Magandang umaga. Hello po, magandang umaga. Bombo Victor, maraming salamat sa pag-imbita sa programa niyo. Representative ko, no, inilarawan ho ni Deputy Minority Leader Tino na very credible ho itong ipinakitang video screen captures nitong signal messages sa pagitan ho ni Pangulong Marcos at ni Yusek Bersamin. Bilang kasama ho sa minorya, personal nyo rin ho bang nakita itong video na ito at paano nyo masisiguro sa taong bayan na authentic o totoo ang laman at usapin at hindi ho ito namanipula? Yes po, nakita ko rin po yung screen recording ngayon ng signal conversation. Tama po, no? Signal application po yan. Yung dalawang involved sa conversation ay si Yusek Adrian Bersamin and si PBBM. No? And again, gaya po ng sinabi sa press conference, ang best pong makakapag-explain ay si Congressman Leandro Leviste. Siya po kasi makakapag bigay ng detalye kung paano ba nakuha yung screen recording na yon and ma-explain to sa publiko, no? So, siya po yung nasa best position na ma-authenticate ito. Pero, yun po, several congressmen have come out to say na, oo, nakita namin, pinakita sa amin. And yung nakita namin, credible enough, no? At the end nga po ay ipapakita na, ito yung details ni PBBM that's involved in the conversation. So dahil po doon, authentic siya nung nakita namin. And kailangan po natin itanong, no, si Kong Leandro Leviste para i-authenticate pa siya. Matanong ko lamang, no, Representative ko, doon ho sa sinasabi niyong conversation, mahaba ba yung naging palitan ho ng message ni Pangulong Marcos at Yusek Bersamin? Medyo mahaba-haba po. Nagsimula po ito latter ng 2024 hanggang as recent as June, July 2025. Kasama din po doon mga screenshots or also bubuksan yung mga Excel files that are supporting evidence or details doon sa mga amounts involved. So, because po may ganun, mahirap sabihin na pineki talaga siya dahil the amount of detail and breakdown, hindi po basta-bastang ginagawa ng ganun. Opo. Well, aminado ho ang inyong grupo na hindi nga naisama itong ebidensyang ito sa inihain yung impeachment complaint dahil last minute na nga nakipag-usap o nakipag-ugnayan sa inyo itong si Representative Leandro Leviste. Well, ngayong hawak nyo na ho itong impormasyon tungkol ho sa umano'y illegal kickbacks. Ano ho ang susunod na legal na hakbang ng Makabayan? Well, balak nyo hubang maghain ng any supplemental complaint o gagamitin nyo ito bilang bala sa ibang mga pagdinig? Pinag-aaralan po namin yung pag-file ng kaso sa ombudsman. Government officials po yung involved dito. And through this way, ay sana ma-explain ng mga opisyalis involved yung laman ng conversation na yon. As we know, dahil na-dismiss yung complaint, na-initiate na to, may 1-year bar na po sa impeachment complaint laban kay PBBM. Kaya naman po sa bahagi namin, no, handa kaming i-refile ito, pero in the meantime, no, kailangan po lahat ng mga involved, including yung
iilan na kaya makapag-explain, no, kung paano nakuha to. Ipakita sa publiko, no, yung mga nalalaman nila. Dahil ito rin naman yung kailangan sa pananagutan natin na lahat ng sangkot dapat managot. Opo. Well, naging susi ho sa isyong ito si Representative Leviste, na siya hong pinagmulan nga ng impormasyon na umano'y may hawak ko na CCTV footage si Bersamin habang ginagawa ho ang kanyang affidavit. Ano ho ang hamon nyo ngayon kay Representative Leviste? Well, panahon na ba para lumantad siya mismo at ilabas ho ang orihinal na mensahe o ebidensya at tumistigo ho laban sa administrasyon sa halip po na idaan niya lamang dito ho sa mga private viewing ninyong mga kongresista? Yes po, we hope that similarly siya lumabas and i-discuss yung mga files na to the public. Apo. Dahil po sa bahagi nating lahat, ito po yung kailangan, no, para yung panawagan natin sa pananagutan ay makamtan natin, no, one more step para mas malapit tayo sa katotohanan and therefore mas malapit tayo sa hustisya. Yun naman po yung sa dulong-dulo, paano makakamtan to? Lahat po ng sangkot, kasi admittedly, di ba marami sila, maramdaman yung confidence na pag nilabas nilang impormasyon na ito, ay may mangyayaring pananagutan po. Andiyan naman po ang taong bayan para tuloy-tuloy na ikalampag, no, na hindi naman namin hahayaan yung mga ganitong klaseng masisiwalat na makalimutan lang. Well, may komento din po ang inyong kasabahan sa Kamara, si Representative Redon. Well, ayon sa kanya, double hearsay daw ho itong mga paratang na ito laban kay PBBM at dating Yusek Bersamin. Ano ho masasabi nyo dito? Well, kaya nga po, kailangan pong ilabas po ni Congressman Leviste na yung mga iba't ibang meron siyang impormasyon so as to verify yung content. Opo, may katanungan rin ang aking katandem dito si Bombo Jai. Bombo Jai, go ahead. Representative, para naman po sa usapin dito, no, sa naging pahayag ni Senator Robin Padilla laban sa mga kabataan, naging mainit to na usapin, lalong-lalo na sa social media, Representative. Diretsahan na tayo na tinawag ni Senator Robin Padilla na weak at iyakin daw kumpara sa mga nagdaang henerasyon bilang boses ng kabataan sa Kongreso. Ano po yung resback nyo dito sa paratang na ito, Representative? Matatawag nyo po ba na mayroong generational gap yung perspective dito ni Senator Robin Padilla o ano yung pag-unawa dito talaga ng ating mga opisyal pagdating dito sa mga kabataan ngayon? Hindi po mahina ang kabataan sa pagdusa sa sunod-sunod at patong-patong na krisis na kinakaharap ng henerasyon ngayon. Malakas po ang kabataan for doing that. Yun po, no, educational crisis, employment crisis, dahil doon ay ang kabataan, hindi nila nararamdaman na nag-aaral sila, pinipuwersa pa nga at nauudyok ng panahon na mag-side hustle, mag-gimmick para lang matustusan na pag-aaral nila or kaya naman mapakain yung pamilya nila. Tapos andyan pa yung political economic crisis na walang pananaw, no, doon sa paano ba kinabukasan natin kung inukurakot lang naman ng lahat. And taas ang presyo ng bilihin, yung mga hangarin, kunwari sa pagbili ng bahay o kung ano man, mukhang imposible. Hindi naman natin masisisi yung kabataan na nalulungkot, na nanlulumo, no, may depression, may anxiety dahil dito. Tama, no, na may individual aspect yan na these are mental health concerns, no, illnesses, may genetic predisposition ang ilan towards that, and mas nag-improve din yung research, no, na paano nagiging depressed or anxious yung isang tao. Pero kung dumadami yung depressed, yung anxious, dumataas din yung suicide rate, ganyan. May mali sa lipunan, no? At ang
burden sana ng nasa government ay i-resolve to, tulong-tulungan na matanggal yung mga sanhi ng kahirapan at hindi yung mag-blame game at sisihin yung kabataan na biktima ng sintomas. At partikular na pinuna ng senador yung mga kabataan na nagsasabing depressed sila, na tila pinalalabas niya na parang pauso lamang ito o kakulangan sa tibay ng loob. Sa taas ng data ng mental health crisis and suicide rates dito sa Pilipinas, gaano po ba, Representative, kadelikado itong klaseng mindset, knowing na nasa authority and may influence nga ito yung nagsasabi nito na namumuno pa man din sa Committee on Public Information? Napaka-dangerous siya actually, no? Nakaka-alarm even dahil in light of, trigger warning lang po, marami rin tayong mga nakikitang balita, no, ng mga kabataang nagsusuicide, no, dito sa, at least, ito yung mga mas recent news dito sa NCR. Tapos pag makikita natin yung isang public official, no, and kung papansinin natin kung paano siya dineliver, no? Parang sure na, kabataan, you are weak. Kung kahit man hindi kabataan yung makakita noon, kung imagine natin makita siya ng kapamilya niya, no? Yung nanay or tatay niya, makita, ma-chancing yun sa social media at hindi makita yung pushback ng community, no? Malawak ang pushback to hindi rin magiging supportive or kung maapektuhan sila ng sinabi, baka may epekto yun sa pagiging supportive nila sa nararanasan ng kabataan. Nakakatakot. And therefore, no, kailangan pong tuloy-tuloy nating pinapakita ano ba yung pagtingin natin, no? Tayo naman nakakalampag tayo ng solusyon at hindi po nagsisimula yung paghanap ng solusyon sa point ng fingers sa kabataan at pagsabi, no, na di mahina kayo. And so sa amin po, sa bahagi ng Kabataan Party List, nag-file po tayo, matagal na, mga 3 months plus ago, ng isang House resolution na sana imbestigahan na ng kagyat ang mental health crisis na nararanasan ng kabataan. And hindi lang ng kabataan, buong mamayang Pilipino, dahil ang biktima nito, hindi lang naman ang mga kabataan, pero may mas pagtaas talaga niyan dahil tayo ang vulnerable, hindi pa developed yung mind natin and mas nakikita sa atin yung sintomas ng crisis na to. Pero yung mental health crisis, depression, anxiety, and even suicide, lahat po yan mas nakikita sa mas maraming mamayang Pilipino ngayon across generations. Okay. Thank you so much, Representative Bombo Victor. Maraming salamat, Representative ko, sa pagpapaunlak ko sa aming imbitasyon para ho sa umagang ito. Magandang umaga. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pag-imbita. Mga kabombot ka sa Nison, na kapanim natin walang iba si Representative Renico, ang kinatawan ho ng Kabataan Party List. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.